Magandang araw mga kababayan, magandang araw sambayan ng Pilipino. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Ayon. Puntuhan natin mga kababayan itong naging manifestation ni Senator Risa Hontiveros. Patungkol po doon sa sinasabi niya, nag-manifestation siya on the floor, no, on the Senate Impeachment Court na yung mga ebidensya at testigo na pinipresent sa unang article of impeachment, mukhang hindi naman maipapakita na nangontrata o may kontrata si Sara Duterte sa isang assassin o mga assassins. So paano daw naging impeachable offense yan? Nagtanong siya as a manifestation. Nag-react po dito si Senator Pia Cayetano. Sapagkat bilang senator judges, hindi po sila pwedeng magsagawa o magpalabas ng opinyon na para bang sila ay mayroong mga pinupuntuhan similar sa isang paghahatol o pagdedesisyon. So mukhang hindi naintindihan ni Senator Risa Hontiveros na ang pagtatanong na yon, bagamat favorable yon, kay Vice President Sara Duterte, pwede po yon maging basis as a prejudgment. Favorable yon kay Vice President Sara Duterte. Paano naging impeachable offense yung 2 minuto na video na ipinresenta ng mga abogado ni Marcos at ni Romualdez at ng mga prosecutors nila at pati na ng kanilang mga testigo mula sa NBI na maging impeachable offense. Yan ang very question. Dapat nga hindi ito in-entertain ng Senado, ng Senate Impeachment Court. Bagamat mayroong pending na constitutional question dahil sa fishing expedition, pagpupumilit na mangalap ng ebidensya, ang House of Representatives na hindi nila trabaho yon nang nag-aakusa sa complainants o wala silang naipakitang presentation of evidence, nag-fishing expedition. Nag-mini trial pa na parang kangaroo court, mga kababayan, itong House of Representatives Committee on Justice. Doon pa lang, mali at talaga namang bawal ang ginawa na yon. Illegal yon sapagkat ang sole and exclusive authority, ang natatanging kapangyarihan sa paglilitis sa impeachment, ay sa Senado lang. Doon po ipapalabas ang mga ebidensya, testimonya, mga salaysay at ang proseso ng paglilitis. Hindi po yan ginagawa at wala yan sa kapangyarihan ng House of Representatives, unang Committee on Justice. Kaya kangaroo court ang nangyari. Pero doon pa lang, mali na yon. Kaya nga dumulog kaagad 3 days after noon, nang isinagawa nila sa House of Representatives ang mini trial ala kangaroo court, dumulog na po si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema. Subalit ito po ay hindi nire-resolba at mukhang nag-aalangan ang Korte Suprema na magpalabas ng categorical decision. Para once and for all, masettle ito. Sapagkat kung malala yung unang impeachment attempt noong 2025, mas malala po itong 2026. Sapagkat lantaran at garapalan po ang paglabag sa batas. Nilabag po ng House of Representatives, ng House Committee on Justice nila, ang Bank Secrecy Law. Without a court order, binulatlat at binusisi nila ang mga bank records and bank transactions which are covered, hindi lamang para kay Sara Duterte, kundi sa lahat ng mga mamamayan ng Pilipinas, na ikaw ay protected ng Bank Secrecy Law para hindi makompromiso ang iyong seguridad at personal na mga pribadong impormasyon na pwedeng gamitin sa iyo ng sino mang may masasamang loob o masasamang hangarin, lalo na ng gobyerno, na pwede kang ipitin at habulin. So, nilabag din po, maliban sa Bank Secrecy Law, ang Anti-Money Laundering Act at nilabag din ang Data Privacy Protection Act. Ayun. At nilabag pa ang nakasaad sa saligang batas na bawal po ang mga fishing expedition. At ginamit pa ang kapangyarihan na yon noong 2026 na ito upang magsagawa ng mini trial ala kangaroo court. Walang batayan, walang otoridad. Lahat yan idinulog.
ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema. But sad to note, until today, wala pong ruling ang Korte Suprema dyan sa napakahalaga yung itong tinatawag na transcendental matters or transcendental importance na mga issue. Eh di sana, hindi na nagtanong si Risa Hontiveros ng tanong na dapat doon yun sa decision making sa pagsasagawa ng iyong posisyon. Kasi ang tanong niya, hindi ba wala naman sa mga ebidensya at mga pahayag ng mga abogado dito na may kinontrata ang Vice President na magiging tagapagtirada ng asasinasyon o ng pagpatay laban kay Martin Romualdez, kay Lisa Araneta at kay Bongbong Marcos Jr. So paano naging impeachable offense yan? Yan ay dapat itinatanong ni Risa Hontiveros hindi lamang sa kanyang sarili at sa kapulungan ng Senado as an impeachment court, doon yun sa paghahatol. Kaya naman, nakita natin, si Sherwin Gatchalian hindi alam paano mag-preside. Paano gagamitin ang parliamentary rules and procedures na kapag may point of order na nire-raise, i-resolve mo muna ang point of order, hold muna ang isang motion bago mag-proceed sa pag-resolve ng pending motion. Basic po yan, elementary yan sa prinsipyo ng parliamentary rules and procedures bilang presiding officer. O doon pa lang palpak na. Dapat nag-review man lang siya instead na nagpunta sa gym at nagpakita ng kanyang muscle building at ng mga pawis niya at lalagyan ng caption na busy day ahead. Nag-aral sana man lang para hindi kahiya-hiya o hindi na nagpumilit bilang maging Senate President dahil the only qualification that he has, maliban na senador siya, ay ang pagiging tali sa liog o tali sa liig. Liog, Ilonggo yun niligay nun word. Tali sa liig at hawak sa ilong ni Marcos Jr. at senador siya. Kaya siya naging Senate President. Kagaya din po nila Tito Soto at nila Ping Lacson. Itong si Hontiveros, ganun din po, bagamat paborable ang tanong na yon, in favor yan kay Sara Duterte, sinabi ko nga, doon pa lang sa impeachment court, pag-akyat ng articles of impeachment, dapat tinanong na yan. Forthwith kayo eh. Dapat tinanong nyo yun. Bago kayo forthwith o agarang mag-convene. Pag-convene nyo, dapat yun ang unang tinanong nyo. Nasa proseso pa ba ang pagsasagawa ng impeachment articles na ito sapagkat in public, in media, ay tinatalakay po yung reklamo nila Vice President Sara Duterte at ng ilang mga abogado na dumulog po sa Korte Suprema. Alam po yan ng Senado. Pero nagkagulo sila at ginulo sila ni Marcos at binulabog dahil inaagaw at ibinabalik ni Marcos sa pagiging kontrolado at madidiktahan ang Senado. Kaya dapat yun sana ang pinagkaabalahan ng Senado. Kung naging nanatili sana ang majority independent bloc in the Senate, kung hindi po ipinakulong si Senator Jingo Estrada, si Senator Marcoleta, at hindi po napilitang magtago si Senator Bato de la Rosa, hindi sana po at hindi lumipat at naghudas itong sila Escudero at sila Villanueva, may 13 po sana yan. Kung hindi po ginulo, binulabog at talaga namang pinakialaman at binalahura, tinarantado ni Marcos Jr. at nila Romualdez, magkasabwat man yan sila, nila Rimulya, ang Senado. Kaya itong nangyari ngayon, nagiging circus at yung iba nagsasabi na puro na lang ito propaganda war ang nangyayari sa Senado at hindi na tama at hindi na totoong impeachment trial ng Vice President. Mantakin mo, nakaupo bilang presiding judge si Senator Chis Escudero, pero nandyan sa gilid niya ang Senate President na siya sana ang ini-expect by constitutional standard na siya ang mamumuno ng impeachment court. Pero hindi niya kaya ang pag-preside at hindi rin siya trained o may background sa proseso ng batas at pagiging abogado, napilitan siyang maging dekorasyon si Sherwin Gatchalian sa gilid po ni Chis Escudero, mga kababayan. Ayan, anong tuloy ang kinalabasan niya? Parang comedy ang nangyayari. But nonetheless, mayroon na rin pong idinulog kahapon
sa Korte Suprema ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte questioning the ongoing process of the trial at the Senate Impeachment Court regarding the legitimacy and constitutionality of the recomposition of the Senate presiding officer as the Senate presiding judge, na hindi po ang Senate President ang naitalaga. Bagkus nagkaroon ng eleksyon, although hindi nakuha ang 13 majority vote, pero 12-8 ang botohan, pabor kay, wala yata si JV Ejercito na magbotohan. Pabor po kay kay Escudero na siya ang magiging Senator presiding judge. Pero mayroon pong constitutional issue na ang nakalagay, ang Senate President po ang presiding officer ng Senado. So ang impeachment court ba ay hindi required na ang Senate President ang maging presiding officer? Yan po ay constitutional issue na kailangan pong categorically i-rule ng Korte Suprema. Kaya po dumulog ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte, not because na kino-question nila ang pagkakaroon ng impeachment court, kundi hindi ang proseso na nagaganap sa impeachment court. Starting off dito sa presiding officer na naging issue ngayon, na mayroon siyang sidekick at dekorasyon na Senate President at mayroong Senate presiding judge na hiwalay sa Senate President. Ayun. Siyempre, kung mas maganda, i-consolidate na rin po ang issue kung nararapat bang ituloy ang impeachment trial na ito, bagamat alam na po ng Korte Suprema na may nakabinbin na transcendental matters of transcendental importance. Ganun po kataas at ganun kahalaga po ang value ng kino-question sa Senate Impeachment Court or sa Korte Suprema. Ang validity and constitutionality of the articles of impeachment na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte, ibinunga ng binalahura at binalasubas at binaluktot sa batas na proseso, which are now pending as constitutional issues before the Supreme Court, maliban pa sa issue ng Senate presiding judge. Hindi pa rin po nagro-rule ang Korte Suprema. Kaya ang mangyayari dyan, hanggat walang ruling at nagpapatumpik-tumpik at nag-aalangan, ang Korte Suprema, mananatili po ang kaayusan o kalagayan na kung ano ang mayroon ngayon sa impeachment trial. At yun nga, no, nakita natin, pati si Senator Risa Hontiveros, Senator Judge Risa Hontiveros, hindi niya alam kung kailan dapat isingit ang kanyang manifestation sapagkat it would sound off na mayroon siyang prejudgment na hindi pwede sapagkat ongoing na ang trial. Sabi niya, hindi ba wala namang kontratang na ipakita ang mga abogado dito sa impeachment court o manifestation na mayroong kontrata si Sara Duterte sa isang assassin? So paano naging impeachable offense ang ganyang article of impeachment? That is a valid question, but that can only be delivered dahil may trial na. Sana ginawa yan noon sa pag-convene ng Senate Impeachment Court bago mag-trial, o aantayin niya, inonote niya yon at i-all capital letters niya na ito ang aking pananaw. Kasi malinaw po na ang ginagawa ngayon ng mga abogado ni Marcos, mga team of prosecutors niya, ay nilalaro nila ng propaganda at mga palusot na diskarte ang trial ni Vice President Sara Duterte. O ayun. So mga kababayan, hindi po mapipigilan ni Senator Risa Hontiveros, itong si Virus, na magsalita. So sa unang artikulo pa lang, talagang nakikita na that there is a pattern na pinipilit at dinidiskartihan lang itong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang manifestation ni Senator Hontiveros, positively affirmative yan. Favorable to the side of Sara Duterte, pero hindi siya nababagay na doon erase kasi trial pa lang. Gusto niya nang sabihin na hindi naman ito impeachable offense. Ba't niyo ito isinalang dito sa atin? Yes, kaya nga exactly, yung punto ni Ka Eric, dapat doon po yan pinag-usapan when the Senate convened as an impeachment court bago mag-proceed
sa inyong forthwith, dapat nagkaroon kayo ng determination of validity of articles of impeachment before proceeding to pre-trial and trial stage. Ngayon nasa trial stage kayo, alangan namang isuspend nyo ang trial at balikan nyo ang pre-trial o ang determination stage if the impeachment articles are valid and legitimate na mag-proceed sa trial. Di katawa-tawa ngayon ang proseso na yan, tatakbo na naman si Marcos at si Romualdez doon sa Korte Suprema. Pero favorable din yun kasi kapag nangyari yan, na isuspend mo na ang trial at aayusin itong mga question kung kailan dapat sa rules nila ang senator judge makapag-manifest at ano ang mga hangganan at mga parametro, mag-usap muna sila. So, trial suspension muna. Pwede naman, indefinitely. Pabor po yan kay Sara Duterte na magkaroon ng indefinite suspension of trial. Pwede ngang sabihin ng Senate judge or Senator judges rather, ng Senate Impeachment Court, ng Senator judges, pagbubutuan nila, we move that the trial be indefinitely suspended in deference to the transcendental matters and high importance of constitutional issues that need to be resolved by the Supreme Court. Pending resolution, the trial is suspended indefinitely in due courtesy to the authority of the Supreme Court. Bang! Pwede ba yun? Pwede. So walang trial muna, antayin muna ang opinyon ng Korte Suprema doon sa tatlong bagay na binanggit ko. Yung unang petisyon tungkol sa pagkakaroon ng due process violation sa equal protection of the law, which are doctrines of the constitutional protection. Pangalawa, yung issue ng fishing expedition at mga paglabag sa mga partikular na mga batas at yung mini kangaroo court trial na ginawa, which were all illegal. At pangatlo, itong issue ng tamang paglalagay ng presiding judge in a presiding capacity na hindi po Senate Presiding Officer or Senate President ang nakalagay. So these are matters of transcendental importance that require the immediate resolution and categorical decision of the Supreme Court. So can this be a basis para magkaroon ng indefinite suspension of trial? Pwede po. Pero hindi gagawin yan nila Escudero at nila Tito Soto at Ping Lacson sapagkat they have the numbers Kahit igiit at emotion yan nila Senator Alan Peter Cayetano, they are only 8 in the actual plenary voting, 8 versus 13. Matatalo sila kasi 13 ang hudas ng mga senador ni Marcos. 13 hudas. But these are valid issues, no? Kaya nga naliligaw kung saan napupunta itong mga binanggit na pagtatanong o manifestation ni Senator Hontiveros na dapat doon pa yan sa stage ng paghahatol o paghuhukom bago niya ginawa ito. O doon sa stage bago magsimula ang trial. Nagmadali. Ayon, napagtawanan siya tuloy at sinupalpal siya ni Senator Pia Cayetano. Doon mo yan antayin na magkaroon na ng judgment or conviction, no conviction voting at magmanifest ka ng iyong posisyon doon. She was corrected on the floor right away. At medyo napasama ang kilay ni Hontiveros nang nakorek po siya. Ang lahat na ito ay hindi po ito mangyayari. Itong mga question ng constitutional framework, constitutional support on the basis of the proceedings of the trial kung hindi po nagmadali ang Senado at nagumon sa kaguluhan ng kalukuhan ng pagmaniobra nila Marcos. Kaya itong nangyari, naging katawa-tawa at circus ang nagaganap sa Senate impeachment trial. Pero let's see and wait kung paano po mag-adjust ang mga senador ngayon sa nangyayari na impeachment trial. Second day pa lang ito, mga kababayan. But nonetheless, salamat Risa Hontiveros. Ngayon lang ako magpapasalamat sa iyo. At nahimasmasan ka rin pala na talaga namang pinilitpit at binaluktot ang proseso na yan. Paano naging impeachable offense ang isang bagay na kinuha lang sa Facebook at wala namang validation of facts at walang establishment of truth bago isinampa ang articles of impeachment na ito. Mga kababayan.
Masaya ito at nagbubukas tayo ng panibagong antas ng pag-unawa at kamalayan ng ating mga kababayan. Maraming salamat sa panonood, pagsubaybay at pakikinig sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. At mahalin natin palagi ang bansang Pilipinas, mga kababayan. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone, and to those who are Muslim, brothers and sisters, Allah be with you. Mga kababayan, bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!